third-party source emission testing firm accreditation and air quality management exhibit. Per exhibit 2 or booth number 2, environmental compliance certificate. Number 3, chemical importation clearances and registrations. Booth number 4, TSD facility registration, hazardous waste transporter registration certificate, and e-waste collection bill. For booth number 5, tree cutting permit and certificate of wildlife registration. Number 6, wild here in Manila. Alright, so as we move forward to our program to share the national vision and transformative direction of this initiative, the DNR Express Permitting on Wheels, it is my distinct honor to introduce the Secretary of the Department of Environment and Natural Resources. A round of applause please. So Attorney Juan Miguel T. Cuna. Thank you. Maraming salamat. Siupo na po kayo. Unang-una po, binabati po natin ang pinagmamalaki hindi lamang ng lungsod ng Maynila o hindi po ng mga dati niyang kasamahan sa Konseho ng Maynila, si Secretary to the Mayor Letlet Sarcal and myself, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ang dati po naming alaalaga lamang ng dating panahon, ngayon Vice Alcalde na po ng lungsod ng Maynila, Vice Mayor Chichi dati yan, ngayon Chi na lang eh. Chichi Atienza. Nabanggit ko na kanina, matagal ko na pong kasamahan, ngayon Secretary to the Mayor. Kanyang distrito po ito, ikatlong distrito ng Maynila. Siguro mga naka 8 terms ka ba? Oh, 8 term. So talagang mahal na mahal ang kanyang distrito at ang lungsod now as a Secretary to the Mayor Letlet Sarcal. Mr. Kenneth Amurao, nagpapasalamat ako sa ating mayor dahil ngayong araw ko lang nalaman na yung dating kilala nating DPS, the Department of Public Services, is now the Department of Environment and Public Services only last January. So, malaking bagay po ito dahil nakikita natin na binibigyan ng lungsod ang kahalagahan ang environmental protection. And I think napakalaking bagay po nito because the local government units for environmental protection will always play a very big part. Binabati rin po natin ang aking mga kasamahan sa DNR. Yusek Mark Fragada, he handles sa operations. So ito po ang malaking task po ito. Buong Pilipinas, kailangan tignan po niya yung operations ng DNR. Assistant Secretary and EMB Director Jackie Kaankan, Assistant Director Mavic Yao, also of EMB, Director Al Orolfo of our Foreign Assisted Projects Office. Nandito rin po mga kaibigan natin from ADB, nandito po. Ang city electrician po natin, special mention ko lang dahil matagal ganun kasama, Sangguniang Kabataan pa lang, si Randy Sadak po. Yeah. And our planning office also is here. Ang mga kaibigan natin sa media and from the private sector, from the DNR and EMB. Gusto kong banggitin nga pala, Mayor, kasi nandito yung Regional Executive Director ng NCR, si Attorney Michael Matias, at ang RD ng EMB NCR, kung saan may nakasakop dito sa lungsod ng Maynila, si RD Janice Pamit, na kanina pang ini-interview tungkol sa isang pangyayari sa ibang lungsod. So, gaya po na sabi ni Mayor kanina, itong permitting on wheels naisip po namin dahil bagamat medyo matagal na po ang mga batas, most of environmental laws matagal nang naipasa,
except for the extended producer responsibility na fairly new, 2022 lang. Pero naobserbahan po namin, marami pa rin sa ating mga mamamayan, hindi po nila alam yung mga provisions ng batas, lalo na yung mga obligasyon nila sa ilalim ng mga batas. So, naisip namin yung mga small and medium enterprises lalo na, dapat hindi po kaming tumigil na mag-educate. So, this is also an information and education campaign on our part para maintindihan ng gusto ng mga negosyante kung ano ang mga dapat nilang applyan na clearances and permits under the DNR para po maging legal ang kanilang operations. Bibilin po ang ating Pangulo Bongbong Marcos sa akin na una, ilapit ang serbisyo sa tao. Pangalawa, gawing mas madali at bilisan ang mga proseso. At pangatlo, gumawa ng mga hakbang para po maging mas magaan ang buhay ng tao. Lalong-lalo na po ngayon sa mga dinadaanan nating krisis as a result of the situation in the Middle East. So, minabuti po namin na ilapit sa mga tao ang mga serbisyo, maturuan sila ng gusto, pati na rin po ang pamahalaang lokal. We want to be able to also capacitate the local government units para hindi na po kailangan pumuntang central office ng DNR yung mga tao. Yung local government na marunong na rin dun sa aming mga permitting systems can help and assist and guide yung mga constituents nila. I think ito ay malaking bagay dahil hindi na kailangan mag-travel papuntang central office namin sa Quezon City, malayo pa po. So, nasabi na rin po ni Yorme kanina na with the situation we are experiencing today, I mean, worldwide, di ba, dahil sa mga pangyayari, gusto namin as an agency makatulong sa ekonomiya. So one way na makatulong po is pabilisin ang mga proseso para makapag-operate na kaagad ang mga negosyo para magkaroon ng trabaho. I think each and every agency of government, ito po ang dapat end goal at this time. Makatulong sa ekonomiya, magkaroon ng trabaho ang mga tao kaagad. And of course, kami sa DNR, mahalaga rin po sa amin na mas maging compliant yung mga entities, yung mga establishments, proyekto man sa small or medium business po sa, gusto namin na alam ng mga tao bakit mahalaga na applyan yung mga clearance and permits from the DNR. And nagbago po ang aming pananaw. Hindi na po naghahabol ng mga violators, hindi po naghahanap ng mga violations. Gusto namin maging magandang partner ng private sector. First, para mag-guide ng mabuti anong mga kailangan ninyo sa DNR. At pangalawa, para maging magandang takbo ninyo. At the same time, you're also protecting the environment. So yun po ang pakay natin. Hindi ko po nasabi sa inyo, hindi lang po natin ginagawa dito sa lungsod ng Maynila. Ginagawa po natin ito in all 17 regions of the country. So right now, simultaneously, ginagawa natin sa lahat ng rehiyon, and we plan to do it monthly. So we will be assessing yung pag-conduct po natin ito today. Sasabit po ng report ang lahat ng mga region sa amin para alam po namin how we can improve the system ng pag-conduct nitong activity na to. For instance, gusto namin dumating ang panahon na pagka nag-apply ka dito, posibleng makuha mo na yung permit on the spot today. So we will disseminate earlier kung ano ang mga requirements for every permit or clearance that you will apply for. And if you're able to bring it on site, we will push na ma-issue natin on the same day. Ganito po ang kailangan natin gawin. Sa matagal na panahon, nakafocus po ang DNR sa aking obserbasyon. And I'm a credible witness dahil 19 years na po ako dito sa DNR. Nakafocus tayo sa mga proseso. Tumatagal ang mga proseso at hindi makapag-umpisa kagad ang mga negosyo.
at hindi nagkakaroon ng hanap buhay kaagad. Ang naging direksyon po natin ngayon ay i-channel natin ang resources and focus natin on enforcement and monitoring. Kapag nandyan na po, ini-implement na po yung project, dyan po tayo mag-focus para siguraduhin natin na hindi magkakaroon ng mga aksidente, yung mga site ng mga projects natin at compliant sa water quality, sa air quality, standards po natin ang iba't ibang mga entities at saka mga negosyo. So muli po, in behalf of the entire Department of Environment and Natural Resources, nagpapasalamat po kami sa lungsod ng Maynila. Minarapat namin na dito magsimula in NCR as the capital city of the country. At siyempre, bias na rin po dahil taga rito po ako. So we're very happy and thankful sa lahat po ng mga opisyal ng ating lungsod sa pangunguna po ni Mayor Isko Moreno at ni Vice Mayor Chia Atienza. So we hope this will be able to help our countrymen throughout the country in all 17 regions, and we assure you that we will improve on this system as we go along every month. Maraming salamat po. All right, thank you so much once again, Secretary Cuna, for your leadership and chemical control orders registrations. For environmental impact assessment, on-site assistance for certificates of non-coverage or CNC. For hazardous waste, priority natin ang hazardous waste generator registration certificates at permits to transport. For cross-cutting services, kasama po rito ang Pollution Control Officer Accreditation, self-monitoring reports at compliance monitoring reports. Para sa EMB NCR services naman, Certificate of Non-Coverage, Wastewater Discharge Permit, Permit to Operate, Hazardous Waste Generator ID, Pollution Control Officer Accreditation, at Environmental Compliance Certificate. At for the DNR NCR services, tree cutting permits, permit to purchase chainsaw, chainsaw registration, certificate of wildlife registration, wildlife local transport permit, at wildlife import certification. Sa kabuuan po, mayroon tayong 14 booths na maaari nating puntahan, at para sa mas detalyeng impormasyon sa ating mga booth, narito po ang mga detalye. For booth number 1, Certificate of Conformity, Certificate of Equipment Used for Vehicular Emission Testing, Third-Party Source Emission Testing Firm, Accreditation and Air Quality Management Exhibit. For Exhibit 2 or booth number 2, Environmental Compliance Certificate. Number 3, Chemical Importation Clearances and Registrations. Booth number 4, TSD Facility Registration, Hazardous Waste Transporter Registration Certificate, and E-Waste Collection Bid. For booth number 5, Tree Cutting Permit and Certificate of Wildlife Registration. Number 6, Wildlife Import Permit and Local Transport Permit. Number 7, EMB NCR Legal and Cashier. Number 8, Permit to Operate and Discharge Permit. Habang booth number 9 naman, Environmental Compliance Certificate, Certificate of Non-Coverage, and Hazardous Waste Generators ID. Booth number 10, Company Registration System and Pollution Control Officer Accreditation. For booth number 11, Solid Waste Management Exhibit. 12 for National Ecology Center Exhibit. And booth number 13, so booth numbers 1 to 12 only. Alright. So, sa ating pong mga kliyente, coming from different sectors po, official na pong bukas ang ating DNR Express Permitting on Wheels. At para po sa additional information, ang ating pong Permitting on Wheels ay fully supported by our online systems. This means mas mabilis, mas transparent, at mas accessible ang proseso, bringing digital governance into environmental regulation. This initiative is also strongly guided by the leadership
and vision of President Marcos and Secretary Cuna, whose push for digital transformation has inspired DNR to streamline and modernize our permitting systems. Our goal is clear, to serve as a catalyst for sustainable development, kung saan ang economic growth at environmental protection move forward hand in hand. Matias and Regional Director of EMB NCR, Attorney Janice R. Tami. So as mentioned earlier, ladies and gentlemen, ang permitting on wheels ay hindi lamang po isang information drive. Ito ay isang one-stop, on-site, and online-enabled service hub. Narito po ang ilan sa mga pangunahing serbisyo na maaari ninyong ma-access at o ma-process ngayong araw. Para sa Environmental Management Bureau Services, for air and water quality, maaari po nating maproseso ang inyong permit to operate, air at... Pero ito kasi gusto namin i-upscale na gawing nationwide and regular. So every month to. Today is the pilot launch ng all 17 regions. Nagkataon dito po sa NCR. Ginawa natin sa Luzon, Manila. So, ano po yung parang pinaka-main goal nitong ating initiative? Well, gaya po na sabi ko kanina, with the situation we're now experiencing because of the Middle East crisis, kailangan natin tulungan ng ekonomiya natin at isa sa mga bilin ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, na first, lapit ang serbisyo ng iba't ibang ahensya sa mga tao. Pangalawa, na gawing mas mabilis at mas madaling intindihan ang mga requirements at mga proseso. Pangatlo, gumawa ng mga hakbang para maging mas magaan ang buhay ng tao. This is what we're trying to do with this type of activity. We want to do this on a monthly basis, malipat-lipat po dito sa NCR. Pagkatapos ng Luzon, Manila, ilipat po tayo sa ibang mga lungsod. In the other regions, the other 16 regions, maghahanap tayo ng mga bayan kung saan po mas maraming maaabot na particularly small and medium enterprises para po maibsan ng ang kanilang hirap. They need to go to the regional office. Diba, siyempre ngayon, travel is a luxury dahil po sa oil prices natin. And at the same time, gusto namin makita where we can improve on our online permitting system also dahil kailangan namin aminin na nakakatanggap kami ng mga reklamo po on the difficulty of some of our countrymen sa using the online system. For instance, uploading documents, paying online. So, sa ganitong paraan, you will be guided on the spot. And gusto ko lang po dagdagan na gusto rin namin capacitate ng gusto ang LGUs. Kasi sila po unang takbuhan ng mga tao eh. So yung capacitated ang LGU, alam nila yung mga issuances na kailangan kunin na sa DNR at alam nila ang proseso, kaya rin nilang i-guide yung mga constituents nila so that pagpunta sa City Hall, bago po mag-issue ng business permit, may tatanong na rin nila na, sandali, meron na ba kayong environmental compliance certificate? Meron na ba kayong wastewater discharge permit? Meron na ba kayong permit to operate to monitor yung mga emissions ng negosyo ninyo? So, sa po yung aside yung nabanggit niyo, ano yung mga specific services na ma-avail dito sa permitting on wheels? Matutulungan po kayo on the spot on how to apply the process. And gaya ng sabi ko rin kanina, we will improve on the conduct of this activity by disseminating information earlier na etong lahat na mga permits and clearances ang maaari nyong applyan dun sa mga sites na i-designate natin at itong mga requirements. So, kung ating mga mamamayan ay may dadala na po yung mga requirements pagpunta nila on-site, quite possibly ma-i-issue na po ang kanilang mga permit on the day itself. Ask ko lang po regarding lang kung sa issue or top cyanide. Ano po ginagawang action? Well,
this is yung ganyang pangyayari po, this is a whole of government approach. Meron po tayong task force sa West Philippine Sea. So this will be taken up there. Kasama po lahat. Siyempre, DND, the Coast Guard, at kami and other agencies kasama po dyan on how we will address this occurrence. Ask ko lang po, para lang po sa information ng board. Ano po ba yung dangers ng pagkakaroon ng cyanide sa... Well, as you know, cyanide, isa po yan sa mga chemical sa ilalim ng DNR, sa EMB, na meron pong chemical control order. Ibig sabihin po nito, since very toxic po siya, pero ginagamit pa rin siya in certain activities, kailangan monitored fully yung pag-handle po ng cyanide. So that's the purpose of the chemical control order. From transport to disposal at lahat ng handling included doon sa chemical control order. Sa ngayon ba, sir, meron na po kayo para sa years or mga naging damages na... Wala pa po. That's subject for assessment pa po. So actually, that will be the Coast Guard and BFAR in terms of kung may naapektuhan po na aquatic life. Thank you very much. Salamat. Salamat sa inyo.